ka ba? So ito talaga yung causes of illnesses, no? So marami sa atin nagkakasakit dahil mahilig tayo sa prito, mahilig tayo sa fast food, canned foods, matatamis, mga fried. So if ganyan yung mga kinakain natin palagi, yung mga organs natin, lalo na yung liver, gut, at kidney, which is sila yung major detoxifying organs ng katawan, or mga parang garbage collector, if hindi sila nakakapag-work ng tama dahil nga punong-puno na ng basura ang katawan natin sa araw-araw na ginawa ng Diyos. So, titigil silang mag-work dahil na-overload na, and doon na mag-start yung mga sakit-sakit natin. So, ito naman, if ikaw palagi kang puyat, hindi ka natutulog, dapat tulog na tayo from 10 p.m. to 5 a.m. kasi doon lang nagre-regenerate yung cells. 10 p.m. to 1 p.m. is yung mga hormones. So, doon umaayos, no? Kapag naman 1 to 3, doon naman yung liver and yung mga other organs, 'di ba? So 5 a.m. talaga to 10 p.m. to 5 a.m. dapat tulog na tayo nito. Kung gising ka niyan, so alam mo na, no? So yan na yung mga nahihirapan na yung mga organs kasi hindi sila nagre-regenerate. Pollution. So pag tayo ay exposed sa mga pollution, sa air pollution, mga siga-siga ng kapitbahay, second-hand smoke, so, ang daming toxins na pumapasok sa katawan, bukod pa dun sa mga pinapasok natin sa pagkain. Kapag meron tayong stress or chronic stress or depression na pala siya, so ito yung nagiging reason bakit nagiging yung mga abnormal cells into cancer cells. So, mataas talaga ang factor ng mental health, no? Kaya dapat lagi nating dalhin kay Lord ang ating mga problema at wag nating sarilinin kasi ang mga nagkakaroon ng autoimmune disease at saka cancer ay yung mga nagka-depression. So, yung iba kasi hindi nila alam, depressed na pala or depression na pala yung nararamdaman nila. So, dahil dyan, ito na yung mga nagiging common health problems. So, nagkakaroon na tayo ng iba't ibang klase ng sakit. So ngayon nga, ano ba yung pinagkaiba nitong Western medicine at naturopathy or Eastern medicine? So si Western medicine, nakafocus kasi tayo sa symptoms or quick relief. So meaning, kunyari, yung mga kakilala nyo, may mga kakilala ba kayo na mga high blood hanggang ngayon umiinom pa rin ng gamot kasi nga maintenance, hindi cure. Hanggang mamatay ka na lang, nagbe-maintenance ka pa. Mga diabetic, nag-i-insulin hanggang forever and ever, 'di ba? And for example, mga bukol-bukol. So kung nakikita nyo yung mga sa video ko sa TikTok, may mga comment doon. Ako 3 beses na paulit-ulit. Yung isa nga doon 9 times na siya na 9 times na siya na nakapagpa-opera. So meron naman daw tumutubo kasi nga ang ginagawa pag Western medicine, yung bukol aalisin, pero yung root cause, bakit ka ba nagkakabukol-bukol, which is imbalance na nga ng katawan mo, hindi na gumagana yung mga organs or pang-detox mo, kaya yung mga toxins sinuhold na ng immune system natin, kaya nagiging bukol. So kahit tanggalin mo pa yon, since hindi ka nga nakakapag-detox and marami ka pa ring existing na toxins, so magbubukol-bukol talaga. So ngayon, anong yung difference? Yung naturopathy or Eastern medicine, ang ginagawa natin, i-detox natin yung katawan mo, aalisin natin yung mga inflammations, at i-restore ulit natin yung mga organs mo. Kaya naturally, mawawala yung mga sakit sa katawan mo. So, hindi lang bukol, buong health mo, mare-restore natin. So, maganda na, pwede naman siyang i-integrate, no? So, pwede siyang powerful siya na, lalo na kung sobrang lalaki ng mga bukol talaga, as in yung, alam mo yung kitang-kita na meron kasi akong ganun sobrang laki talaga. Siyempre kung tutunawin natin yung sobrang tagal, 'di ba? Pero kung yung maliliit naman, so kaya pang tunawin, actually yung malaki kayang tunawin pero matagal. So kung yung sobrang laki na, talaga nakitang-kita na, alam mo yun, nakaumbok na sa katawan mo na sobrang laki. So ayun, pwedeng i-integrate, pero yung mga maliliit lang naman nasa loob, so kayang-kaya natin yung tunawin. So, para hindi tayo paulit-ulit. So, kailan ba siya dapat ginagamit? So, pagka-emergency na, syempre, inatake ka na, 'di ba? Nabalian yung mga
emergency na talaga, syempre kailangan mo na yung dalhin sa ospital. Pero kung mga chronic conditions na, ibig sabihin ng chronic matagal na, paulit-ulit ka na lang, 'di ba? Pabalik-balik ka na, hindi naman nawawala, nadadagdagan pa nga. Dahil nga kaya ka nga may ganyan, toxins overload, tapos yung pinanggagamot mo, toxins pa din, dahil synthetic drugs nga yun, di nadadagdagan lang na nadadagdagan. So, nawala nga yung symptoms dun sa iniinda mo, nagkaroon ka naman ng ibang sakit, kaya nagiging ganun. So, ngayon, ito yung ginagawa ko, nagko-community service. Ito, dati wala po ako sa TikTok. So, sa bahay lang. Tapos, nagtutok ako sa mga hospital. Nagtutok ako sa mga schools, offices. So, dito, before kasi is by referral. So, ayun, kung makikita nyo, sobrang daming pumupunta sa bahay namin, nire-refer ng mga gumaling. Yung iba naman, tinatawag ako pagka medyo hindi na talaga makalakad. Doon lang naman sa amin, no, around. And ayun nga, so ngayon, sabi ko sobrang daming may sakit, dapat talaga maraming makaalam. So nag-start ako ng TikTok. So kaya nandito kayo ngayon. So praise God kasi marami nang kaalam, 'di ba? Anong dapat na gawin sa katawan para ma-prevent yung mga sakit at may cure talaga, hindi yung paulit-ulit lang. So, yan. So, ito yung ginagawa natin. Meron dyan mga may liver cancer, stage 4, breast cancer, stage 4. So, marami na po ako, as in mga, end stage na ng mga cancers, autoimmunes, scleroderma, psoriasis, yung mga ito, kakatapos na lang ng phase niya sa chemo radiation for almost 2 years. Tapos, pumunta sa akin, kala niya is, side effect lang ng chemo niya at radiation. Sabi ko, ate, may cancer ka pa. So, nakita kasi natin sa machine. So, metastasis na sa bone naman. Lumipat. Imagine. Ngayon, sabi ko, ate, uminom ka. Hindi niya ininom. Mga after 1 to 3 months, wala na siya. So, ito, may mga cancer naman. Breast cancer, 1 month lang. From yung breast nila, sugat-sugat na nagkakaroon ng nana, dugo. So, ito, si ate, after a month lang, wala na, normal na. So, actually, hindi na nga siya bumalik eh. Kasi nga, lang siya sa 4-piece, ganyan. Kasi sobrang grabe na yung sa breast niya. Tapos, after 1 month, sabi ko, i-check natin para tingnan natin kung wala na talaga, hindi na siya bumalik kasi okay na daw siya. So, kasi nga, syempre, sa budget din. So, ayun, pero okay na talaga siya. So, 1 month lang yun. Tapos, itinuloy niya yung healthy living. Pero, syempre, iba-iba per condition, 'di ba? Ito, pag cancer kasi talaga na malalala na hindi ume-effect yung yung ginagawa mong gamutan, no? So, dito sa atin is 3 to 6 months or less than a year. So, yun talaga yung masasabi natin na makikita mo month by month, mawawala talaga siya, magiging cancer-free ka. Kasi nga, hindi kayang mag-thrive ng cancer cells sa alkaline na katawan. So, kung acidic ka ngayon, mataas yung chance na magka-cancer ka at magkaroon ka ng iba't ibang klase ng sakit. So, yung gagawin natin is, ayun nga, instead na, so since magiging alkaline yung katawan mo, mawawala yung acidity mo, i-detox natin, mawawala yung inflammations, magre-restore ulit. So, imposible na mag-thrive pa yung kung ano man yung mga sakit mo or even cancer. Kaya yung mga pasyente natin is talagang gumagaling sila sa cancer in less than a year. So, basta tuloy-tuloy gawin nyo yung sasabihin ko na diet, na lifestyle, no? And kung paano nyo iinumin yung ating mga herbal medicine. So, ayun talaga, sobrang bilis. And month by month, makikita nyo yung difference sa nararamdaman nyo. Kasi, kaya ka nga nagpapagamot para paganda ng paganda yung nararamdaman mo, hindi pa pangit, 'di ba? So, marami dyan, mga galing sa chemo radiation, so pahina ng pahina. Kasi nga, magagawa ako ng another video about chemo radiation. Ano ba yung ginagawa niya sa katawan? Bakit, alam nyo ba na 3% lang talaga ng kinikimo or nire-radiation yung gumagaling. 97% nun, it's either diretso patay na, mga ilang months, hindi na kinakaya ng katawan, or yung iba naman is bumabalik din after ilang years or after a year. So, ayan. So, ito, iba't iba. Meron dyan siya, depression with psychosis. Ito naman yan. So, dito na yon sa ating clinic. So, iba't iba yung pumupunta, no? Ngayon, nagawa na nga ako nito ng, anong tawag dyan? Ng recording
Para at least yung mga pumupunta, kasi hindi ko naman pwedeng isa-isahin. So dati iniisa-isa ko pa kasi ng explanation. So syempre, kung ang haba ng pila, ito yung nagpapatagal. So at least ito naririnig nyo na habang nag-aantay kayo, 'di ba? So ayan, ito si OG Diaz. So kung kilala nyo siya, ayan, so ito director to. So ito si Kim Rodriguez, yung artista sa GMA. So ito, kaya ako sila naging pasyente kasi sabi niya sa vlog, nanonood ako ng vlog nila, na si Chris Aquino, 3 lang yung autoimmune niya before. Ngayon, 9 na, imagine. So, ang nangyari, sabi niya, dapat itry niya yung mga natural medicine, 'di ba? Yung mga Chinese medicine na kagaya nga nito. Kasi natry mo na nga, padami pa ng padami, kaya ka nga nagpagamot para kumonte or mawala. 'Di ba? So, ayun yung yung sabi niya. So, sabi ko, open pala siya. Kaya nung nalaman ko, so minessage ko siya, kaya ayan, naging client ko sila. So, prevention naman yun sa kanila. Ito, The Aguinaldos, baka kakilala nyo rin sila or nakikita. So, millions din ang followers nila. May mga billboards na din yan sila. So, ito yung top 5 causes of death around the world. So, heart disease. So, ang heart disease, pag mahilig ka sa pork, mahilig ka sa mga sugary drinks, 3-in-1, soft drinks, araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, 'di ba? Nagti 3-in-1 ka, Milo. So lahat sugary drinks, sugary foods at mga pork at beef. Ganun lang yung kinakain mo madalas. So ayan, ikaw na yung mga nagpapalpitate, naninikip ang dibdib, sumasakit ang batok. So ayan, top 1 yan. Kasi hindi alam, hindi aware yung mga tao na yun pala yung causes ng mga heart disease. Kaya nga, ayan, at least alam nyo na. So mamaya pag chinek ko kayo, makikita nyo na makikita ko dyan sa machine na mahilig kayo. Kasi ganun yung puso nyo. Hindi okay yung function, no? So cancer, dahil ang daming acidic ngayon, so yung mga abnormal cells nagiging cancer cells. So diabetes, dahil same pa din yon pag yung sa mahihilig kayo dyan. Tapos carbs, 'di ba? White rice, white sugar. Sa unang pa lang, breakfast pa lang, puro carbs na, no? Na nata-turn into simple sugar. Tas naka-Milo ka pa, naka 3-in-1. So talagang diabetes na talaga ang abot mo, no? So pneumonia, maraming exposed sa mga usok-usok. At ito pala, ang causes pa nito is kung lagi kang may ubo, sipon at lagnat or nagkakaroon ka ng ubo, sipon at lagnat, ginagamot mo agad. Ang naiipon lang yung pathogens, hindi nawawala kasi ininuman mo. Ang ubo, sipon at lagnat nga is yung immune system natin. Pag may pathogen, maggagawa yan ng mucus, babalutin, kaya nagiging sipon para mailabas mo. Pag hindi kinaya, magiging ubo na para maiduhak mo. At pag hindi pa rin kinaya nung dalawa, gagawin niya, papainitin niya o patayin mo na yung mga virus para isahan na lang. Kaso iniinuman mo ng gamot. So, wala ka nang ubo, sipon, lagnat, pero ang nangyari is nandun pa rin yung pathogen. Hanggang naipon ang naipon, pwede ka na magka-pneumonia. Ngayon, ano ba yung dapat? So, nasa video ko yon sa TikTok, kaya i-follow nyo ako kung hindi. Pero alam ko, nandito kayo kasi follower ko kayo. So, hanapin nyo. Ano yung dapat gawin nyo para hindi kayo magkaroon, or pag may ubo, sipon, lagnat kayo, ay hindi siya maging pneumonia, or ano yung natural ways para gamutin at hindi synthetic drugs yung inumin nyo para naturally yung ubo, sipon at lagnat nyo ay mawala. So kailangan pala kasi ng resistensya. So nandun yung mismong specific sa video ko. So ito naman, 'di ba, everything is super important until may sakit ka na. So wag nating tipirin ng health kasi health is wealth. Kahit ano pang ganda ng work mo, pamilya mo, kung wala ka ng health, wala na. So ito yung gagawin nyo. So sa machine natin 95 to 98% accurate ito. So kahit na may dala kayong mga labs, no, makikita ko pa rin yan. So ito sobrang mura, buong organs. Pag sa hospital nyo to, ang katumbas niya is yung executive check-up na worth 65 to 80,000. So lahat ng organs nyo mula ulo hanggang paa, ako na yung magsasabi sa inyo ano yung nararamdaman nyo. Kahit hindi nyo pa siya sabihin sa akin. Unless, ang hindi ko lang nakikita dito is yung itsura talaga. So, kung ano na yung itsura nung organs nyo, kasi nga function yung makikita natin dito. Kaya maralaman ko ano yung mga nararamdaman nyo. So, dito, pinalabas siya sa Bloomberg Technology, no, sa Amerika. So, ang katawan natin dapat ang normal cells, ganyan.
nadedetect niya yung sickling cells. So, kaya makikita natin, ito, malapit ka na magkasakit or nararamdaman mo na to. And mga precancerous and cancerous cells. Kaya makikita natin, lalo na, if nasa lymph na yung mga cancer cells mo. So, doon ko makikita kung may cancer ka. Pero kung hindi pa siya umaabot doon, ibig sabihin, is hindi pa siya kalat. So, wala pa siya sa lymph. So, hindi natin nakikita. Pero yung lahat ng mga signs, so makikita natin, no? So, ayan. So, ito nga yung mga iinumin nyo na panggamot ko sa mga pasyente. So, Chinese medicine ito na manufactured sa Amerika. So, ito lang yung nakita ko na naka-specific per organs, no? Kaya, yung mga nag-herbal, di ba? Yung maraming sa market na available, gamot daw sa ganito, ganyan. So, hindi po yung totoo. Kasi sa naturopathy, ang mga organs natin is kailangan nila ng different types of nutrition para mag-restore. So, hindi totoo yung ito para sa cancer. Ito lang din para sa thyroid, para sa autoimmune. So, hindi, no? So, 100% all natural ito. Kapag medyo lahat ng organs nyo, pag nakita natin sa machine, is may tama. So, kailangan talaga ito. So, yung package natin, naturopathic program. So, naka-program kasi tayo, lalo na kung may mga cancer, may mga bukol-bukol. Kailangan yung buong, siya, itong lahat ng to. So, 30K to 33,000 siya. So, yung iba, 1 to 2 months, okay na. 1 to 3 months. Pero pag mga cancer, autoimmune, so 6 months to less than a year. Yung dapat tuloy-tuloy para ma-restore siya. So, it takes our body to heal, 'di ba? So, ginawa mo yan ng napakatagal na panahon ng pagkain mo ng mga hindi dapat kinakain. So, kailangan bigyan mo rin yung katawan mo ng time para mag-heal siya naturally, 'di ba? And ang maganda naman dito, 2 to 3 days or yung iba nga kinabukasan ramdam mo na agad yung pagganda ng katawan mo. Kaya, so ito siya, no? Ngayon, so ito naman yung mga testimonies natin. Ito, si Tita Gemma, may autoimmune katulad kay Chris Aquino. Ito yung pang-7 ni Chris Aquino na autoimmune. Si Tita Gemma magaling na, si Chris Aquino hindi pa. Ito, may mga cyst sa ovary na ilabas na after 2 months. Meron din siya na, cyst din sa kidney. So, natunaw. So, sabay yun. Magkano magpa-opera? Aabutin ka ng 200 to 300,000 per yun, operation ng kung ano mang bukol mo. Ito magkano? 30,000 sa isang month. Iyan nga 2 months lang, so 60K lang. Hindi lang yung bukol yung nawala, buong katawan niya naging healthy. Kaya natutunaw, natatanggal kasi nagiging healthy nga yung katawan. Hindi lang yung mismong bukol yung inaayos natin or kung cancer or whatever, no? Buong katawan mo magiging healthy ka. Ito hindi na pinabakalan kasi nga nag-heal na naturally. Ito may mga brain tumor. Tingnan ang layo ng itsura, 'di ba? Pag kasi naging okay yung itsura na, yung toxins, nawalan tayo ng mga toxins, inflammation, so mas bata ang itsura talaga. Ito, nodes. Ito, may 10 days to live na lang yan. Colon cancer, sinukuha na yan ng doktor. Imagine, ilang years na to? 5 to 8 years na. Buhay pa siya at healthy. Taga Bicol to si Rodel. Ito ay heart transplant, hindi na natuloy. Kasi nga, sabi namin, itry mo 1 month lang naman. So, after a month, mo na lang. After a month, if hindi natuloy, hindi gumana, so ituloy mo kasi naka-schedule na daw eh. So, after a month, hindi na yan nagkaroon ng hindi na siya natuloy ng heart transplant, nakatipid siya ng milyon kasi naggumana na ulit yung puso niya. So, tinuloy niya lang yan. So, month by month, nakikita niya. So, wala pang 1 year. Hindi pa siya nakaabot ng diba? Magkano lang yun. Hindi pa siya inabot. Tas buong niya, naging healthy na siya overall. Ito, blood sugar, diabetic forever. Pag diabetic ka, ang naapektuhan puso, sunod kidney. Pwede ka ma-stroke pag diabetic at saka yung kidney, magka-CKD. So sila, hindi na sila nag-insulin, hindi na sila umiinom, no? So nawala na yung diabetes. Kasi nga, ang diabetes is ang dapat pancreas yung inaayos. Kasi yung pancreas ang nagsisikret ng tamang insulin dapat at nagre-regulate, diba? So ayan, ito may mga cyst, may na ICU due to heart failure. Ito naman, malaki yan sa baba, natunaw na. So ito, stroke, congenital heart disease. Ito yung pasyente kong may prostate hyperplasia.
Tas may prostatitis din siya. 2 years na siyang naggagamot. Palaki pa ng palaki. So, meron tong video dun sa TikTok ko. So, from grade 2, naging grade 1. Then, wala na. Nawala na yung grade. So, ayan, may mga acidic, hindi na pupupo, lumiit ng bukol, may tumor. Ito, tingnan nyo naman, creatinine, wala pang 1 month, 500 plus. Ngayon, 400 na lang, wala pa daw siyang 1 month. So, minessage sa akin. So, ito, stage 5 na yan. Kasi ang normal, 100. No? So, ito, may gallstone din siya. Ayaw niya magpa-dialysis. Siya din to. Yung gallstone niya, wala na din. Natunaw. Ito naman, may goiter. Meron din yan sa breast. Meron din siyang hyperthyroidism. So, lahat yon within 3 months, nagpunta na siya ng Canada. Pati goiter, wala na. Imagine. So, ito, mga nasa TikTok ko naman to. So, pwede nyong panoorin. No? And ayan, so cancer, ito, meron siyang pamilya niya, dentist to. So, meron siya, yung eldest brother niya namatay, yung nanay niya. So, ibig sabihin, may lahi sila 3 namatay. Ngayon, ang nangyari, ayaw niya na magpagamot hanggang sa naging ganito na nga siya. Kasi syempre, magpapagamot pa siya, ano na nga, nakita niya na nga, naghirap din sila. Namatay din naman yung pamilya niya. So, until may nag-recommend nga dito. So, ayan. So, ito panoorin. At lahat naman nagkiklaim, nakagagaling sila, nakaka-relieve sila kung ano man ang kanilang sinasabi. Pero, wala na akong bidip. Yung kalagayan ko, yung naramdaman ko, palagay ko hindi na ako magsusurvive. Naghihintay ako mamatay. Anyway, dinalaw nila ako, out of gratitude, sinabi nila, pagbigyan ko sila, hindi nila ako charge. Doon sa food supplement na dala nila ng FKC, i-take ko lang. Pinagbigyan ko sila, itinake ko. That was, I think, last week ako sa gilid ng kama. Ay, nawala. Wait lang, nawala. Yung 3 na yon. After more or less 10 days, nagawa ko sa sarili ko, nakaupo ako sa gilid ng kama. From totally bedridden ako, nagawa kong umupo sa gilid ng kama ko nang walang tulong ng kahit sino. Patuloy na ininom ko. More or less, 1 week or at the most, 2 weeks. Nagawa ko sa sarili ko, tumayo mula sa kama ko. After that, unti-unti, naka-regain ako ng strength. Hanggang ngayon, ako na may nakalalakad na sa sarili ko at nai-enjoy ko yung buhay ko. Hindi kamukha nung ako'y bedridden, ayoko nang mabuhay. Sapagkat nung time na ako'y bedridden, nakita ko rin ang mga mahal ko sa buhay, nagsasawa na rin ng pag-aalaga sa akin, pabigat na lang ako, hindi na ako kumikita, magastos pa ang aking kalagayan, diaper ko lang almost 500 a day ang nakukonsumo ko. Gusto ko nang mamatay noon, pero ngayon, wag naman, ayoko pang mamatay. Ayan. So, ito naman, CKD siya. Magandang gabi po. So, ang normal natin is 100, di ba? Siya 2,000. So, ayan, dinadialysis na siya. So, bali yun na yung last na stage ng kidney disease. So, ayan. So, until, ayan nga, ni-recommend natin ito. So, ayan, nagte-take na siya niyan. Alam niyo ba, no? Kanina lang, kalalabas nung laboratory result nung dialysis center ito, Lab Express. Napakasaya ko talaga. First time. Alam mo kung bakit? Number 1, hemoglobin ko tumaas. From 90, naging 100. Napakataas na, grabe. Almost magiging, nasa ano na siya, minimum level na. And ang result, yung creatinine ko naman, which is yun binabantayan talaga ng doktor, from 2,000 ang creatinine, ngayon, after taking yung FKC products, 1,000. So grabe, no? Talagang yung effect talaga niya mabilis eh. Ako talaga na-amaze ako sa FKC products. Kasi talagang first time doon na nangyari sa akin na bumaba ng 1,000 yung nabawas sa 2,000 na creatinine ko. So talagang napakasaya ko at saka gumaan yung karamdaman ko. And almost everything naging normal, no? Yung creatinine, albumin, uric acid, sodium, potassium, phosphorus, halos lahat naging normal siya. Yung katulad ng isang normal na tao na walang kidney problem, ganun ako ngayon.
So para sa akin, nabuhayan ako ng loob kasi I think because of 8KC products, malaki ang chance ko na gumaling yung dalawang kidney ko. So I'm very thankful. Ayan. So, ito naman, ito yung sinasabi ko, ate, may cancer ka pa. Hindi siya naniniwala kasi nga kakatapos niya lang magpa-chemo at radiation. Tapos hanggang, hindi nga siya uminom. So, nakita ko, ayan na. Then, ito, myoma sarcoma. So, ang nangyari is, sabi niya, ginagamot namin to. So, sabi niya, pwede po ba pa-opera na lang muna namin si mama? So, 1 month pa lang. So, pag nga ganyan, 6 months to less than a year. Kasi ang dami niyang bukol, cancerous pa. Tapos, ano talaga siya? Anong tawag doon? Yung mahihina na rin yung organs. Eh di, syempre sabi, pero itutuloy daw nila yung pag-inom. Hindi nila tinuloy. So, ito, February to. Then, March 9, nag-chat. So, nagko-call sa akin. So, hindi ko nasagot. Then, March 10, nakita ko nag-post. Wala na yung mama niya. After 1 month ng operation. So, kaya nga pag may bukol-bukol kayo, 'di ba, sabi ko sa inyo, lalo na kung cancerous or suspicious siya, na highly suspicious na sa cancerous, so wag na wag yung ipapagalaw, tunawin na lang natin. Kasi mas kakalat talaga siya. So, ayan, take care of your body because it's the only place you have to live. So many people spend their health, 'di ba, to gain wealth, tapos ibabalik mo lang din pala. Kaya kung gusto nyo, mag-health insurance na. So, I'm also a sales manager sa Sun Life. No, if may mga healthy pa kayo na mga pamilya, so mahal magkasakit, ayan, kuhaan nyo na din. So ito, i-share ko lang din, no, dahil nga as naturopathy, we are holistic. So gagaling kayo physical health, 'di ba, mental health, ito naman spiritual health. So ang sabi ng Bible, syempre kung tatanungin ko kayo, lalo na ngayon may mga the big one pa tayong nababalitaan, 'di ba? So whatever happens, at least, 'di ba, alam natin sa langit tayo pupunta. So, kayo ba, pag namatay kayo, alam nyo ba kung saan kayo pupunta? So, siguro, kung hindi, diba? So, ito, ituturo ko sa inyo. Paano tayo makakasigurado na sa langit tayo pupunta? So, sabi ng Bible, ano daw magigain mo kung umabot ka man 100 years old, ikaw na yung pinakamayaman, pero yung eternity mo sa hell ka. So, dahil lahat tayo makasalanan, inaamin nyo ba, makasalanan din ba kayo? Sige. So, kung, diba, lahat tayo makasalanan eh. So, ang sabi dyan, dahil makasalanan tayo, for the wages of sin, isang kasalanan lang, may kabayaran na yon, which is death. So, hindi pwedeng, hindi siya sins eh. So, isa lang. So, kaya, lahat tayo guilty dito. Dahil lahat tayo nakakagawa ng kasalanan. So, meron tayong impyerno. Dahil nga, God is holy, He is just, dapat may kabayaran. So, paano na yan? Lahat na tayo sa impyerno. Ang maganda is may kasunod yun, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, yung regalo daw ng Diyos is eternal life, 'di ba? Kung regalo yun, ibig sabihin, sino nagbayad? Ikaw o yung nagbigay ng regalo? So, syempre, yung nagbigay, 'di ba? Nagregalo ka pa, kung binayaran mo din, di binili mo yun, hindi yun regalo. So, since ang kaligtasan daw natin ay regalo ng Diyos through Jesus. So, di ba kilala niyo naman si Jesus? So, alam nating lahat. Si Jesus, yung namatay sa cross para bayaran yung mga kasalanan natin. Yung dugo niya, nag-shed dun sa cross. Kasi yung dugo natin, hindi natin kayang ipambayad dahil makasalanan nga tayo. Kailangan sinless. Since walang sinless, so siya, Diyos siya, nagkatawang tao siya, namatay siya para sa'yo. So, yun yung kabayaran ng mga kasalanan natin, present, past, and future. Ngayon, kung regalo yon, ang sabi ng Bible, nang dahil sa biyaya, kayo ay naligtas through faith. Kasi maraming alam yon, pero hindi pa rin nila alam kung saan sila pupunta kasi hindi sila nanampalataya na yung perfect, yung precious blood of Christ is sapat na para sa pambayad sa mga kasalanan nila, para pumunta sila ng langit. So ngayon, ang kailangan, 'di ba? So kung alam natin 'yon, regalo daw siya. So kailangan sampalatayanan natin na si Jesus, yung ginawa niya, siya lang yung tanging way papunta sa langit dahil regalo 'yon. Hindi dahil sa mga good works, no? So walang good works na makakapagdala sa atin sa langit kasi ilang good works yung kailangan. 'Di ba? Mabibilang mo ba 'yon? At kung kaya mo naman pala
na good works na lang, bakit pa namatay na ni Jesus sa cross? Di pagawin ka na lang niya ng good works. Pero hindi good works nga kasi nga hindi natin kaya. Dahil sabi diyan, not of works lest any man should boast. Hindi ka mamapuri na ay mabait kasi ako kaya ako napunta ng langit. Ganto. So ikaw na lang yung nag-glorify, hindi na si God, 'di ba? Hindi na si Jesus. Kaya ang way po para mapunta sa langit is, since regalo siya, tanggapin mo yung regalo. Kasi kung may nagbibigay sa'yo ng regalo, ayaw mong tanggapin, paano mapupunta sa'yo? So, kung gusto nyo pong tanggapin si Jesus, no? Sa puso nyo. So, magpe-pray tayo. Sundan nyo ito. So, kahit na, ayan, nakikinig kayo nito, pumikit kayo, sundan nyo itong panalangin na to ng malakas, no? Kasi sabi ng Bible, kung ipapahayag mo daw ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na siya ay binuhay magmuli at siya ang kabayaran ng kasalanan mo, ikaw ay maliligtas. So kahit anong mangyari, 'di ba? Magkakaroon ka, meron ka, alam mo na meron kang buhay na walang hanggan. Ayun, no, sabi ng Bible, lahat ng nanampalataya sa anak niya, that ye may know that ye have eternal life. So ngayon, malalaman mo na meron ka ng eternal life. So sige. So pikit po tayong lahat. Yan, so pikit ka. Tapos sundan mo itong panalangin ko na as if ikaw talaga yung nagpe-pray. It's between you and God, no? Ikaw lang ang alam kung talagang sineryoso mo to, 'di ba? Kausapin mo si Jesus para tanggapin mo siya sa puso mo. So ang sabi ng Bible, kung ikakahiya mo siya sa lupa, ikakahiya ka din niya sa langit. So sige, pikit po tayo, tutungo tayo. Sundan nyo itong panalangin ko, igaguide ko kayo. So Amang Dakila, salamat po sa iyong pag-ibig na ipinahayag sa akin. Inaamin ko pong ako'y makasalanan at may kapahamakan. Ako po ay iyong patawarin at iligtas. Sa oras na ito, ay handa kong tanggapin ang Panginoong Hesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Hesus, Amen. Ayan, so kung tinanggap nyo po talaga si Jesus ngayong araw na ito, tandaan nyo yung date ngayon, ito yung spiritual birthday nyo. Ngayon kayo naging anak ng Diyos. Ayan, sabi dyan, lahat daw ng tumanggap sa Kanya ay binibigay niya ng karapatan na maging anak niya. So, kung anak niya na kayo ngayon, 'di ba, you live and act like one. So, ngayon, gagawa kayo ng mabuti kasi anak niya na kayo dahil ligtas na kayo. Hindi para maligtas kayo, magkaiba 'yon. 'Di ba? So, gumagawa tayo ng mabuti kasi gusto mong i-please yung tatay mo sa langit. Hindi para maging tatay mo siya. So, ngayon, syempre, paano pag nagkasala kayo mamaya or bukas, saan na kayo pupunta? So, syempre, sa langit pa din. Kasi kagaya ng mga anak nyo, 'di ba, kahit pantigas ng ulo, so anak nyo pa rin yun. Pero, ang ano nga lang, kung pasaway ka talaga, papaluin ka ni Lord. Pag si Lord ang nampalo, masakit yon. So, syempre, mas gusto natin yung blessings niya, 'di ba? Pag piniplease mo yung magulang mo, tapos kaya niya namang ibigay, 'di ba? Mas madaling ibigay sa anak. So, lalo yan, may mga sakit tayo. So, mas madali tayong humingi sa tatay natin kasi piniplease natin siya. And dun pa lang sa eternal life, 'di ba? Yung langit na pupuntahan natin na sure. So, 'di ba? Sobrang sarap na papurihan, 'di ba? Bigyan ng praise, pasiyahin yung tatay natin kasi wala na tayong ginawa. Libre niyang binigay. So, ayun lang. Thank you so much everyone, no? Sa pakikinig. So, ayan, pakiantay na lang ang inyong pagtawag sa inyo. So, God bless everyone.